Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Itinadhana bang makatagpo ako ng taong katulad mo? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Ernie, please. Sagutin mong cellphone mo. Nasaan ka na? Hello? Ernie, nasaan ka ba? Kanina pa kita tinatawagan. Si Eggy ito. Egi, nasaan si Ernie? Bakit nasa yung cellphone niya? Sorry sa sobrang kalasingan, hindi na nakauwi si Ernie. Dito na siya nakatulog sa amin. Diyos ko naman. Alas 3 pa lang pala ng madaling araw. Tulog na tulog pa, oh. Igisingin ko ba? Pauwi ko na lang agad pagkagising niya, ha? Pagkagising, pakisabi. Nasa chapel lang kami sa labas ng ospital. Kung gusto niyang sumunod, baala siya. Teka. Ospital? Ano nangyari? Bakit? Sino nasa ospital? Nakausap ko ang doktor. Bumubuti na raw ang lagay ni Sue. Pero kailangan natin sumunod sa health protocol. 2 linggo ko nang hindi nakikita ang bunso ko, ate. Kailangan mong magpahinga na maayos at kumain, Tessie. Para pareho kayong malakas ni Sue paglabas niyo ng ospital. Si Eric, maayos ba siya? Hindi naman siya pinababayaan ng mga pinsan niya sa bahay namin. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Salamat, ate. Si Ernie hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagpapakita. Ang galing na ama, di ba? Tessie, Siguro, mali na muli pa ako nakisama sa kanya. Sana, hindi ko na siya tinanggap na bumalik pa sa amin. hindi ito ang oras para pag-usapan natin yan. Bakit ang alam? Tess, pwede na tumutunog yung cellphone mo. Baka si Ernie na ang tumatawag. Siya nga. Hayaan mo siya. Kausapin mo. Baka Wala akong pakialam sa kanya. Tessie, Dahil wala rin siya pakialam sa pamilya niya. Lalo na sa kanyang mga anak. Wala siyang kwentang asawa. Wala siyang kwentang ama. Ernie, sandali, saan ka pupunta? Susunduin ko ang aking mag-ina, ate. Iuwi ko na sila sa bahay. Pwede ba konti respeto lang? Nasa bahay ka namin. Basta ka na lamang pumasok sa loob. Alam mo ba kung saan kwarto nagpapahinga ang asawa mo? Pasensya na, Ate Tere. Nag-alala lang kasi ako. Ilang araw na silang hindi umuwi. Alam ko na dito lang sila pwedeng pumunta at tumira ng matagal. 3 araw na nag-stay sa labas ng ospital ang asawa mo. At 2 araw na silang nandito. Ngayon ka lang dinala dito na pag-aalala mo? Umuwi din naman ako agad nung nalaman ko nangyari sa anak ko. Pero alam ko na hindi rin ako papapasokin sa ospital dahil sa kondisyon niya. Kaya umuwi ako ng bahay. Inintay ko na lang na umuwi doon ang aking mag-ina. Ate, pwede ba? Kakausapin ko lang ang asawa ko. Hindi ako sigurado kung nagbago na bang isip niya. Hindi ko naman alam eh. Sinisisi ba niya ako sa nangyari? Hindi ko kasalanan kung nagkasakit man ang anak ko. Hayaan mo na muna sila dito. Kung gusto mo, dumito ka na rin. Hintayin mong humupa ang sama ng loob sa'yo ng kapatid ko. Magulo utak niya dahil sa nangyari kay Sue. Kaya please, huwag mo nang ipilit ang gusto mo.
Igalang mo ang damdamin ng asawa mo. Anong ginagawa mo dito? Sino nagpapasok sa'yo? Pinatuloy ako ni Ate Tere. Mag-isa lang ako sa bahay. Kaya sasamahan ko na kayo dito habang hinihintay ang paglabas ni Sue sa ospital. Okay lang kahit wala ka dito. Wala ka rin namang may tutulong. Tessie, At hindi mo rin mapapagaan ang nararamdaman ko. Kahit na ano pang sabihin mo. Kaya pwede ba? Huwag muna tayong mag-usap. alam ko naman eh. Dahil sinisisi mo ko sa nangyari sa anak natin. Tessie, hindi ako Diyos. Kung Diyos ako, hindi ako papayag na mangyari to sa anak natin. Hindi ka Diyos. Pero ama ka, Ernie. Alam mo ba kung paano maging ama? Ha? Alam mo ba? Hindi ko alam. Oo. Wala akong alam kung paano maging isang mabuting ama. Dahil kahit kailan, hindi ko naranasan na magkaroon ng isang ama. Yan ang dahilan mo? Ginawan mo dahilan ang sarili mo? Kaya yun din ang ginagawa mo at pinaparamdam sa akin at sa mga anak mo? Na wala akong asawa at wala ring ama ang mga anak ko? Hindi totoo yan, Tess. Pinipilit ko na punan ang pagkukulang ko sa inyo. Pero kahit anong gawin ko, konti lang ang kaya ko. Gusto kong gawin ang magpapasaya sa inyo, pero nahihirapan ako. Ikaw ang nagpapahirap sa sarili mo dahil mahina ka, Ernie. Tess, Napakalaki kong tanga. Umasa ako na isang mariwasang buhay ang mararanasan ko sa piling mo. Pero nagkamali ako. Dahil kabaligtaran ang lahat ng nangyari sa inaasahan ko. Sinira mo lahat ng pangarap ko. Itinadhana bang makatagpo ako ng taong katulad mo? Nagsisisi ko kung bakit ako nagmahal at nagpakasal sa isang taong katulad mo. Isang taong tulad mo na walang kwenta. Umalis ka na, Ernie. Hindi na kita kailangan sa buhay ko. nakikiusap ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. At pinapangako ko, magbabago na ako. Sawa na ako sa mga pangako mo. Kaya umalis ka na. Hindi kita kailangan. Hindi ka namin kailangan ng mga anak ko. Umalis ka na. Huwag mo sabihin yan, Tess. Nakikiusap ako. Ikaw lang ang taong tumanggap at nagmahal sa akin ng buo. Huwag mo ko sukuhan. Umalis ka na. Mama, Anak ko. Oo, nandito na si Mama. Salamat sa Diyos. Magaling ka na. Naku, mukhang hiyang sa 2 linggong bakasyon na mahal kong pamangkin ah. Tingnan mo nga, oh. More prettier than ever. Pwede na tayong lumabas sa ospital. Uuwi na tayo. totoo po ba, Mama? Tita Tere, pwede na po akong umuwi? Abay, siyempre. Overstaying na tayo dito. Pero bago yun, magpasalamat tayo sa mga nag-alaga sa'yo nung nagkasakit ka. Yung 2 nurse at si Doc. Opo, Mama. Tapos, uwi na po tayo. Miss ko na po si Kuya Eric at si Papa. So, Siguro, hinihintay na nila ako sa bahay. Tayo na po, Mama.
Anak, doon muna tayo tutuloy sa bahay ni Tita Tere, ha? Doon, mas marami naghihintay sa pag-uwi mo. Mama? Oh, hayaan mo lang na si Mama muna magpaligo sa'yo, ha? Huwag na po. Big girl na ako, Mama. Oh, kahit na big girl ka na. Ikaw ang bunso, kaya forever kitang baby. Sa ospital nga po. Ako lang ang naliligo mag-isa eh. Malaki ng araw po kasi ako. Sige na nga. Naglalambing lang naman ako eh. Pero, dahil malaki na ang baby ko, sige, dito na lang ako sa labas ng banyo maghihintay. Mama, nasa na po yung shield bath soap ko? Oh, makakalimutan ko ba ang paboritong bath soap ng bunso ko? Oh, hindi yata. Oh, eto. Miss mo na ang amoy ng bango nito, no? Ito din po ang gamit ko doon, Mama. Tinanong po kasi ako ng nurse kung ano daw po yung ginagamit at paborito kong sabong pampaligo. Kaya shield bath soap din po yung binigay nila sa akin. Oh, mabuti kung ganun. Oh, sige na. Maligo ka na. Hihintayin kitang matapos, ah. Nakahanda na yung towel mo. Thank you, Mama. Kapag hindi raw makatulog, alin sa dalawa? May taong iniisip o may hinihintay? Ah, ate, kanina ka pa ba dyan nakatayo sa likod ko? Hindi naman. Hindi mo nga napansin yung paglapit ko eh. Umuwi kaya siya sa bahay? O gabi-gabi siya naglalasing? At hindi niya kami naiisip? Kahit yung mga bata man lang. Tessie naman. May puso din naman siguro yung asawa mo. Ate, tingin mo ba? May pag-asa pang mabago yung kwento ng aming buhay? Lahat naman posible. Oo, aaminin ko. Hindi ko gusto si Ernie para sa'yo. Nakikita mo naman yun. Pero wala naman ako magagawa kundi tanggapin na lamang siya. Sawa mo na siya. Kasal kayo. May sumpaan kayo sa harap ng altar. Pinagdarasal ko na lamang na sana dumating nga yung panahon na magbago yung asawa mo at maging masaya ang pagsasama niyo. Ate, Sadya may ganong klaseng tao, Tess. Hindi lahat pare-pareho. Pero ikaw ang ibinigay ng Diyos sa Kanya. May dahilan yon kung bakit. At sino tayo para pangunahan ang plano ng Diyos sa atin? Ipagkatiwala na lamang natin sa Kanya ang lahat. mukhang nagkakasayahan na nga sa mga bata. Oh. May dumating kasing bisita. Ha? Ay, natutuwa yung dalawa. Bakit? Sino yung Tess, Ernie? sinusundo na po tayo ni Papa. Ha? Ang daming dalang pasalubong ni Papa. Oh. Sorry kung ngayon lang ako nakadalaw sa inyo. Bagal ko kasi mag-isip kung ano ang tama. Kuya. Ang daming tukso. Pero ang saya pala sa pakiramdam na nagawa kong umiwas. Ganun pala kasaya sa pakiramdam yung nanaig ang sinasabi ng puso. Hindi ang iniuutos ng isip. Ernie? May edad na ako. May asawa at 2 anak. Pero ngayon ko lang natutukan
salitang prioridad. Totoo ba sa loob mo yung sinasabi mo? Aaminin ko. Mahirap. Pero kakayanin ko. Para sa taong tinanggap ako. Ang taong napagkaitan ko ng atensyon at pagmamahal. At sana, mapatawad niya ako sa mga pagkakamali ko. Dahil handa na akong maging mabuting asawa at ama ng aming mga anak. Ernie, Matatanggap pa ba ko, Tessie? oo. Oo. Dahil mahal kita. At sana nga, ito na ang simula ng panibagong buhay nating lahat. Oo, Tess. Oo. Salamat, asawa ko. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong ibinibigay mo. Magpapakabuti na ako. Pangako. Oh, Ernie, magkakasama nating haharapin ang isang masayang pangako ng bukas. Dumaraan sa ating buhay ay kaya natin. Basta't nagkakaisa ang ating mga puso't damdamin. At huwag kalilimutang hingin ang gabay ng Diyos tungo sa isang mapayapang buhay. Sumayin niyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po namin inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang araw sa buhay. Pinamagatang, itinadhana bang makatagpo ako ng taong katulad mo? Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Lionel Benjamin, Susan Robles, Phil Cruz, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, at si Rosana Villegas sa papel na Tessie. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Gigi Reynancia at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin de Gaspi, nag-aanyayang sa susunod. Muli po namin kayong hahampugan ng isa na namang naibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin sa ating natatanging dunan, may pangako ang bukas.